Yo mga dudes, heto na naman tayo, DIY project. Pero ngayon, electrical naman ang ating gagawin. Dito sa episode na to, naging helper tayo. Kumuha na ako ng mga professional para sure na maayos ang gawa. Mahirap na kasi electrical to. Pwede ako makuryente o pwedeng masunog ang ating bahay. Kaya kumuha tayo ng marunong para alam natin na sa standard, maayos at pulido ang pagkakagawa. So yun lang. So, let's go. Let's start with episode 1. Dito nga sa episode na to, makikita nyo na kinakabit ang ating panel box o breaker. Bali, ang pina-install ko dito ay may tagi-isang breaker per floor. May sariling breaker ang ilaw at may sariling breaker ang convenience outlet. And nakahiwalay ang breaker ng mga aircon and ibang appliances na malakas kumain ng kuryente or yung laging naka-on. Dito nag-request na ako magpalagay ng maayos na outlet para iwas extension na. At syempre, pinabago na natin ng mga ilaw. Mapapansin nyo, lahat ng mga ilaw na yan ay babaguhin natin. Bumili ako ng ibang ilaw na mas malakas at mas maganda. At mapapansin nyo, mga nakalawlaw ang mga wiring, di ba? Mamaya, maayos na yan. Or sa susunod na episode, hindi ko sure. Ayan. So mapapansin nyo dito, kanya-kanya silang toka, may ibang gumagawa sa labas, may ibang gumagawa dito. Kasi medyo marami silang babaguhin dahil itong episode na to ay rewiring. Kumbaga, buong wire ko na luma is kakalasin at papalitan ng bagong wire. And sumunod tayo sa standard na number 14 and number 12. Ang number 12 ginamit namin for outlet at ang number 14 ginamit naman namin para sa wiring. And nagpalagay tayo ng mga 3-way switch para kahit nasa baba ako, mapapatay kong ilaw sa taas at ganun din sa labas. Nagpalagay din ako ng 3-way switch para din ako kailangan lumabas para lang buksan ng ilaw. Ayan. At ito nga, mapapansin nyo, ito yung tools na binili ko, yung kulay orange na hawak niya. Para siyang cutter, pero cutter siya for PVC molding. Kasi hindi na ako nagpabakbak ng pader. Ang sabi ko na lang, gumamit na lang tayo ng PVC molding para kahit paano, kahit expose, maayos pa rin tingnan. At yan na nga, medyo nag-aalangan silang gamitin dahil first time lang nila gamitin yung cutter. So ako na yung nag-demo sa kanila para makita nila kung paano. Ayan. So ang ginawa naming diskarte, nilagyan namin ng double-sided foam tape yung PVC molding. Then no more nails. May mga parte lang na may tape. Then yung iba, no more nails na. Para pagkalapat namin ng PVC molding sa pader, nakadikit na agad. At di na namin kailangan antayin matuyo ang no more nails bago ito bitawan. So ito, naglalagay na sila ng mga molding. Ayan. Tamang sukat para maganda yung pagkakagawa. Ayan. So, iniiwasan namin dito yung parang mga butas na mapapansin nyo kasi sa ibang mga naglalagay ng molding, parang may mga butas, hindi siya naka 90 degree o 45 degree, I'm not sure. Pero ayun nga, ayun yung request ako sa kanila na pakiayos yung molding kasi nga, expose yung mga wire, even though expose siya, gusto ko maayos pa rin tignan. So, ayan. Watch nyo guys. Ayan yung ilaw na binili ko. Malas. Hindi nakita sa video. Pero malakas yung ilaw na yan. And tricolor siya. Ayan. So, sinusukat na nila kung ano yung kung saan ilalagay yung ilaw and hanggang saan yung molding. At yan, dito naman tayo sa bandang parte ng kusina. Ayan, pinag-uusapan namin kung paano yung diskarte sa pag-sut-sut ng mga wiring. Kasi pinadaan namin yung iba sa mga hindi parado na butas. Kasi yung halos lahat ng butas dito na for convenience outlet is barado. Tinry namin sundutin kaso barado talaga. Ang naging problem lang namin is kung bakit siya barado ay dahil gumamit kami ng, or yung previous owner nung tinatayo itong bahay ay gumamit ng flexible hose, which is hindi na advisable for me in my opinion, kasi kung slab yung bahay mo and kapag binuhusan mo siya ng semento, maaaring mapipi at maging barado ang flexible hose. So ayun, marami akong natutunan sa kanilang diskarte kung paano mag-rewire, mag-splice,
basta yung mga diskarte ng mga electrician. Natutunan ko sa kanila kasi hindi lang ako basta nagpapagawa, isa rin ako sa mga tumutulong o helper sa kanila. Naglatag ako ng kable, naglagay ng molding, nagpabarena, at natuto rin ako mag-compute ng ampere, magkabit ng convenience outlet, at magkabit ng switch. So, marami talaga akong natutunan sa kanila. Thankful ako sa lahat ng mga knowledge na naipasa sa akin kahit kakarampot lang. Hindi sila naging madamot para sa mga yun. Ayan. Ayun yung isang ilaw na binili ko. Hindi ko alam anong tawag dito pero alam ko linear lights yan. So, ayan yung isa kong binili na nagkamali ako kasi ang hina pala. So, bumili na naman ako ng bago pero hindi na sama sa vlog. So, siguro sa mga susunod na araw ko pa siya ikakabit. So, matagal-tagal ko pa mailalabas sa vlog yun. Ayan. So, yun mga dudes. Ito na ang pagtatapos ng ating episode 1. Abangan nyo ang episode 2. Peace out!